Sa tahanan ni Goryong, nagkaroon ng selebrasyon na may pagkain at sayawan. Ipinahayag ni Sewol ang kanyang pasasalamat para sa ipinakitang kabaitan sa kanya, na nakakaramdam ng kahihiyan sa pagtanggap ng kabaitan nang wala siyang kapalit. Pinakalma ni Goryong si Sewol, na nagsabing ang kanyang presensya ay naging malaking tulong sa kanya at sa kanyang mga tao. Ipinahayag niya ang napakalaking pasasalamat ng kanyang pamilya sa kanya para sa kanyang tulong na ibinigay. Kinilala ni Sewol ang kabaitan ni Goryong sa pagdadala sa kanya at pag-aalaga sa kanya nang siya ay estranghero na nakahiga sa daan ng bundok. Binigyang diin niya ang kanyang paniniwala sa pagbabayad ng mga utang at inaalok ang kanyang tulong, na humihiling kay Goryong na ibahagi ang anumang mga kahilingan na maaari siyang mayroon. Natuwa si Goryong sa alok at sabik na tumugon, nais ipahayag ang kanyang mga nais. Itinuro ni Goryong, ang kanyang ama na nakahiga sa sahig, na naglalarawan ng hindi matatag na paghinga at patuloy na sakit kahit sa pagtulog. Ibinahagi niya na sinubukan ng mga lokal na doktor na gamutin siya ngunit hindi nila matukoy ang sanhi ng kanyang sakit. Si Sewol, nang siyasatin ng ama ni Goryong, ay nakaramdam ng nakatagong nakakalason na insekto sa kanyang tiyan. Naguluhan siya kung paano maaaring magtagal ang isang parasitiko na nilalang na may nakatagong lason sa katawan, lalo na sa pinakamababang antas ng pag-iral. Nagtanong si Goryong tungkol sa tindi ng sakit ng kanyang ama, na nagpapahayag ng pag-aalala para sa kanyang kalagayan. Naisip ni Sewol na habang ang pagtanggal sa nakatagong lason ay isang simpleng gawain, maaaring konektado ang mga pangyayaring ito sa ibang alchemist. Sinabi ni Goryong kay Sewol na maaari siyang magpahinga, ngunit tiniyak ni Sewol sa kanya na natapos na ang paggamot. Nagulat si Goryong sa pahayag na iyon at tinanong kung paano ito nagawa sa isang simpleng galaw. Kumpiyansa namang kinumpirma ni Sewol na madyay gising ang kanyang ama sa loob ng isang linggo, na nagmumungkahi ng tagumpay ng paggamot. Ipinaliwanag ni Sewol ang sitwasyon na may isang pinworm na kilala sa nakatagong lason na naninirahan sa katawan ng ama ni Goryong. Sa paglipas ng panahon, ang insekto ay nagpapagod sa katawan ng mahalagang mga sustansya, na nagdulot ng unti-unting pagbaba ng lakas ng ama ni Goryong. Inirekomenda ni Sewol ang paghahanda ng masustansyang mga pagkain na may mga sangkap na nagpapalakas ng tibay upang makatulong sa mabilis na paggaling ng kanyang ama. Labis na nagpasalamat si Goryong, na umiiyak na yumuko, na nagpapahayag ng kanyang walang katapusang utang na loob kay Sewol. Sa kanyang kababaang loob, pinatibay ni Sewol ang kanyang sagot na kayari ng ibang alchemist na pagalingin ang kanyang ama. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Goryong si Sewol tungkol sa kamakailang atake ng ibang alchemist at kung paano hindi lamang siya nagligtas sa kanila kundi pati na rin pinagaling ang kanyang ama. Dahil sa pakiramdam na hindi niya kayang bayaran ang kabutihan ni Sewol, nagmuni-muni siya sa napakalaking epekto ng mga aksyon nito. Si Sewol, na nagmuni-muni sa sarili, ay kinilala na sa pagtulong kay Goryong, nabayaran niya ang utang na loob na mayroon siya rito. Gayunpaman, napagtanto niyang ang pagpigil sa kanya na tumugon sa utang na loob ay hindi ayon sa mga paraan ng mga alchemist. Isinasaalang-alang niyang manatili ng kaunti upang mang-alap ng impormasyon at ibalik ang kanyang lakas. Ipinahayag ni Sewol ang kanyang pag-unawa kay Goryong, na pumayag na sundin ang kanyang payo. Labis na natutuwa si Goryong, na may mga luha ng pasasalamat at ngiti sa kanyang mukha, na nagpatibay na sinabi niyang matalino ang kanyang desisyon. Sa sumunod ipinahayag ni Jiangbo, ang kanyang pag-aalala tungkol sa mahabang pagkakahiwalay ni Sewol, na binanggit na 1 taon nang huling umalis si Sewol sa kanyang silid. Sa kabila ng paunang pahayag ni Sewol na magpapakabihag siya ng ilang panahon, naramdaman ni Jiangbo ang pressure mula kay Goryong at sa Lord tungkol sa mahaba niyang pagkawala. Nakaramdam siya ng pagkakasala na parang siya ay may kasalanan at responsibilidad sa hindi paglabas ni Sewol. Nagsalita si Sewol sa ugali ni Jiangbo na magreklamo habang nagwawalis, na sinagot naman ni Jiangbo na puno ng saya, na nagpapahayag ng kanyang ginhawa na sa wakas ay lumabas na si Sewol. Tinanong ni Sewol ang tungkol sa kalagayan ni Jiangbo, na nagsimulang magsalita tungkol sa kung gaano karaming beses silang naghanap ni Goryong at ng Lord para sa kanya. Binanggit ni Jiangbo na pinilit nilang dumalo si Sewol sa darating na pagdiriwang ng bagong taon. Tinanong ni Sewol ang tungkol sa mga kaganapan ng darating na bagong taon, na ipinahayag ang kanyang kagustuhang dumalo ngayon na hindi na niya kailangang mag-focus sa pagsasanay.
Ipinahayag ni Jiangbo na ang pagdiriwang ng bagong taon ng pamilyang Zhu ay grand at kahanga-hanga sa sukat, na binanggit na ang pagdiriwang ngayong taon ay tutukayan din ang paggaling ng Lord. Inilarawan niya ang kaganapan bilang isang malaking salo at party, inaasahan ang malaking bilang ng mga dadalo at maraming kapanapanabot na bagay na makikita. Pinagtibay ni Sewol ang paglalarawan ni Jiangbo, na inamin na hindi siya dapat mawala sa isang ganitong kaganapan. Sa bisperas ng bagong taon sa gitna ng mga paputok at kasiyahan ng tao, naroon sina Sewol, Garyong, at Elder Zhu sa isang salo kung saan naruroon ang ama ni Garyong. Habang pinagmamasdan ng mga tao, naligaw ang mga isip ni Sewol nang mapansin ang isang figure sa likuran, na nakaramdam ng kakaibang aura sa paligid ng individual. Pinagsuspetsahan niya na ang taong iyon ay maaaring nasa maagang yugto ng heavenly birth. Pinagnilaya ni Sewol ang presensya ng alchemist sa mansyon at tinanong ang kanilang tunay na layunin. Naakit sa misteryo na pumapaligid sa kanilang pagbisita sa panahong pagdiriwang, ipinahayag ng Lord ang kanyang saya na makasaksi sa bagong taon, na iniuugnay ang karanasang ito kay Sewol. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng pangungusap, naiiwan ang pangungusap na hindi natapos, nagulat siya nang makita ang upuan ni Sewol na walang tao. Nagtaka siya kung nasaan si Sewol. Si Lord Zhu ay naguluhan sa biglaang pagkawala ni Sewol, iniisip kung saan siya maaaring nagpunta. Bigla na lang lumapit si Manor Headgo kay Lord Zhu, at ipinahayag ang kanyang pag-alis ng kanyang kaba nang makita niyang muling maayos ang kalagayan ni Lord Zhu. Binanggit ni Manor Headgo na naghanda sila ng ligaw na ginseng na kilala sa benepisyo nito sa kalusugan para kay Lord Zhu. Nagulat si Lord Zhu sa pagdating ni Manor Headgo, at tinanggap ito ng may paggalang at inimbitahan siya sa loob. Ipinahayag ni Lord Zhu ang kanyang pasasalamat kay Manor Headgo sa kanyang pag-aalala, at kinilala na malaki ang kanyang pinagbuti dahil dito. Tumugon naman si Manor Headgo, at natuwa sa narinig na paggaling ni Lord Zhu. Ipinakilala ni Manor Headgo ang isang disipulo na si Jin Debang, na lubos na iginagalang at bihasa sa medisina, na nagmungkahi na suriin ang pulso ni Lord Zhu. Humanga si Lord Zhu kay Jin Bang, at kinilala ang reputasyon nito sa medisina, kaya tinanggap niya ang alok na suriin ang kanyang pulso. Nagulat si Jin Bang sa malusog na kalagayan ni Lord Zhu, at nagkomento na tila hindi ito nagkasakit ng matagal. Ipinahayag ni Lord Zhu ang kanyang pag-alis sa balitang iyon at nagpasalamat sa kanyang pagsuri. Nagpasya si Jin Bang na ipagpatuloy ang panunood ng paputok at e-enjoy ito. Habang umaalis ang dalawang lalaki, si Sewol naman ay pinagmamasdan sila mula sa likudan. Hindi nasiyahan sa positibong resulta, nagpasya si Lord Zhu na huwag masyadong magpagod at ipinaalam ang kanyang intensyon na umalis, ipinagkatiwala ang natitirang mga gawain kay Garyong. Pananggakwan siya ni Garyong na aalagaan niya ang lahat at hinikayat ang ama na magpahinga ng maayos. Habang nagpapahinga si Lord Zhu sa kama, inisip niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan at kung paano tila malayo at malabo na ang nakaraan. Bigla niyang napansin ang isang figure at agad na hinawakan ang kanyang espada. Tinanong kung sino ang taong ito. Hindi natinag ang lalaki at iniutos kay Lord Zhu na manahimik, na ikinagulat ni Lord Zhu. Banta pa ng lalaki na sasaktan ang lahat ng naroon kung may gagawing masama si Lord Zhu, kaya't napilitan si Lord Zhu na ibaba ang kanyang espada. Nagtanong si Lord Zhu tungkol sa dahilan ng paghahanap ng alchemist sa kanya. Tinanong ng lalaki kung bakit hindi nagulat si Lord Zhu sa pagkikita niya ng isang alchemist, at kung may iba pang alchemist na naroon bukod sa kanya. Kinumpirma ni Lord Zhu na mayroon nga siyang nakasalubong na ibang alchemist noong nakaraan. Kinilala ng lalaki ang kakayahan ng alchemist na nagpagaling kay Lord Zhu at inamin ang kanilang galing sa pagtanggal ng nakatagong insekto. Binanggit niya ang swerte ni Lord Zhu, ngunit tinanong niya tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ng alchemist na iyon. Ibinunyag ni Lord Zhu na ang alchemist ay kasalukuyang nasa tirahan at nagbabala sa lalaki na hindi mananatiling tahimik ang alchemist kung may masamang mangyari kay Lord Zhu. Kinuha ng lalaki ang kanyang sandata mula sa kanyang supot at ipinakita ang kanyang kayabangan sa pagbabante kay Lord Zhu. Ipinagmalaki niyang kaya niyang alisin si Lord Zhu, nang walang anumang magiging kaparusahan kahit alam ang proteksyon ng alchemist. Biglang lumitaw si Sewol mula sa kanyang tagong spell, ipinapakita ang kanyang pagkadismaya sa sitwasyon.
Agad niyang itinapat ang kanyang espada sa leeg ng lalaki, ipinakilala ang sarili bilang alchemist na nagpagaling kay Lord Zhu. Nang makilala ng lalaki ang pagkakakilanlan ni Suwol, inamin niya na si Suwol nga ang alchemist na responsable sa paggaling ni Lord Zhu. Kinumpirma ni Suwol ang kanyang ginampanan sa pagpapagaling kay Lord Zhu at ipinahayag ang kanyang presensya at kadalubhasaan. Nagpahayag si Lord Zhu ng kanyang pasasalamat sa presensya ni Suwol. Humingi ng paumanhin si Suwol sa pagpasok sa silid ni Lord Zhu dahil sa mga kaina-hinalang pangyayari. Hinarap niya ang kaina-hinalang lalaki at nilinaw na gusto lang niyang makuha ang mga sagot sa kanyang mga tanong, at tiniyak na walang masamang mangyayari sa lalaki kung makikipagtulungan ito. Tinanong niya ang lalaki kung bakit nais niyang patayin si Lord Zhu, at hinanap ang paliwanag sa kanyang mga kilos. Ibinunyag ng lalaki na ang kanyang Panginoon ay ang ninuno ni Wang Guang, ang gobernador ng Namyongan, na isang kilalang alchemist sa mga mortal. Matapos alalahanin ng kanyang Panginoon ang kanyang ugnayan sa mga mortal, pinili nitong alagaan ang pamilya Wang at inutusan ang lalaki na gampanan ang mga gawain para sa kanila. Natuwa si Suwol sa impormasyong iyon at hinikayat ang lalaki na ipagpatuloy ang pagpapaliwanag sa sitwasyon. Ibinunyag ng lalaki na nais patayin ni Wang Guang si Zhu upang agawin ang posisyon ng County Magistrate ng District Li. Bagaman itinuturing na mababaw ang motibo, obligado ang lalaki na isagawa ang utos para sa kanyang Panginoon. Tinanong ni Suwol ang pangalan ng Panginoong alchemist ng lalaki, na nagtulak sa lalaki na hilingin kay Suwol na ipakita ang kanyang pangalan at sektang pinagmulan. Ipinakilala ni Suwol ang sarili at nilinaw na wala siyang kinabibilangang sektang partikular. Ipinakilala ni Jinbang ang sarili bilang kasapi ng Iron Protector Sect at ipinahayag ang kanyang Panginoon bilang si Elder Wang Tiel, mula sa parehong sektang iyon. Ipinapalagay ni Jinbang na pamilyar ba si Suwol bilang isang wanderer sa Iron Protector Sect at sa pangalan ng kanyang Panginoon. Humiling si Jinbang kay Suwol na ibaba ang kanyang espada. At pumayag lamang si Suwol kung mangangako si Jinbang na hindi niya sasaktan si Lord Zhu, bilang tugon sa pagtatanong ni Jinbang tungkol sa pakikialam ni Suwol, sa kabila ng kaalaman sa utos ng kanyang Panginoon. Iminungkahi ni Suwol na maaaring may iba pang paraan upang tulungan si Wang Guang nang hindi sinasaktan si Lord Zhu. Naunawaan ni Jinbang ang punto ni Suwol, na kinikilala na hindi kailangang makipag-alitan sa isang bihasang alchemist dahil lamang sa isang mortal. Ibinaba ni Suwol ang kanyang espada, na nagpapahiwatig ng kanyang kahandaang makipagtulungan. Si Jinbang, na may mapanlinlang na ngiti, ay pinagtaksilan si Suwol sa pamamagitan ng pagsalakay gamit ang isang talisman na parang torpedo, at tinawag si Suwol na handal. Mabilis na ginamit ni Suwol ang kanyang kalasag upang ipagtanggol ang sarili laban sa atake, na kinikilala na hindi mapagkakatiwalaan si Jinbang. Sa kabila ng laban, pinuri ni Jinbang si Suwol sa matagumpay na pagharang sa torpedo, na binanggit ang bisa ng kalasag bilang sandata. Napagtanto ni Suwol ang bigat ng sitwasyon at sinabi na hindi na sila maaaring umatras sa puntong iyon. Bilang tugon sa atake ni Jinbang gamit ang mga kasanayan sa apoy at yelo, ginamit ni Suwol ang kanyang mga kasanayan sa pamamagitan ng pagtawag sa Sword of Entreaty, at isinasagawa ang sining ng Destruction Sword Arts. Nakatuon siya sa pagkakasabay ng yin at yang sa ika-4 na segundo para sa isang makapangyarihang atake. Sa gitna ng matinding labanan, lumabas ang isang oso mula sa pouch ni Jinbang at inutusan, na harangan ang atake ni Suwol, na nagpapalakas ng labanan. Nang mapansin ni Suwol ang oso na tinawag ni Jinbang, napagtanto niya na ito ay maaaring ipasok sa isang defense pouch, isang bagay na hindi niya kayang gawin dahil sa kakulangan ng materyales. Mabilis na tinalo ni Suwol ang oso sa labanan, na ikinatuwa ang kanyang matagumpay na resulta. Nabigla si Jinbang sa kakayahan ni Suwol, na nagpakita ng takot at pagkagulat. Sa isang mabilis na galaw, nalusutan ni Suwol si Jinbang, at binanggit ang kakulangan ni Jinbang ng karanasan kumpara sa kanyang antas. Nagalit si Jinbang sa sinabi ni Suwol at umatake, ngunit sa huli ay nagwagi si Suwol sa labanan gamit ang kanyang espada. Tinanong ni Suwol ang kalagayan ni Lord Zhu, na nagpapasalamat kay Suwol sa kanyang tulong. Pinayuhan ni Suwol si Lord Zhu na tawagin ang isang pinagkakatiwalaang lingkod upang ayusin ang sitwasyon, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging maingat upang maiwasan ang anumang gulo.
Pumayag si Lord Ju sa pagtataya ni Sewol at kinilala ang pangangailangan ng pag-iingat sa paghawak ng sitwasyon pagkatapos ng labanan. Pinulot ni Sewol ang kasangkapan ni Jinbang at ipinaalam kay Lord Ju na walang koneksyon si Jinbang sa pangyayari, na nagmumungkahi na maaaring tretuhin ito ng may katamtaman. Ipinahayag ni Lord Ju ang kanyang pagtitiwala sa paghatol ni Sewol at sumang-ayon na sundin ang kanyang payo. Pagkatapos, hiniling ni Sewol kay Lord Ju na iparating ang kanyang pagbati kay Lady Garyong bago banggitin na mayroon siyang ibang pupuntahan. Sa wakas nagpaalam si Sewol bago umalis patungo sa distrito ng Chaksan sa bundok ng Wenshu. Nakaupo si Sewol habang humihigop ng tsaa, namamangha sa pagtitipon ng mga alchemist sa isang lugar. Hinarap siya ni Sowi, na tinatawag siyang hepe, at inalala ang kanilang nakaraang pagtatagpo. Ipinakilala ni Sowi ang kanyang nakababatang kapatid na si So Gishan. Binanggit ni So Gishan na siya ay isang kaligrapi mula sa Chaksan. Malugod na tinanggap ni Sewol ang kanilang presensya, na kinikilala si Sowi at So Gishan mula sa kanilang nakaraang pakikipag-ugnayan. Isang taon na ang nakalipas sa pamilihan ng bundok Wenshu. Nag-isip si Sewol tungkol sa hamon ng mga alchemist na hindi nangangailangan ng mga gamit ng mortal, na pumipigil kay Garyong sa paggawa ng mga kasunduan. Napagtanto niya ang pangangailangan ng mga materyales at impormasyon upang mapahusay ang Genesis Sword na ginawa ng mga master. Bumuo siya ng plano, nagpasya siyang ibenta ang mga hindi kailangang Dharma tools at mag-ipon ng maraming Spirit Stones hanggat maaari upang matugunan ang kanyang mga layunin. Bukod dito, plano niyang magbato ng isang pamamaraan ng pagpapalawak upang gawing hindi nakikita sa mga mortal ang kanyang sarili para sa kanyang mga darating na gawain. Nagsalita ang mga parokyano sa pamilihan tungkol sa isang mababang uri ng Dharma tool, na nagpapalagay tungkol sa mga tagumpay ng nagbebenta sa murang edad. Lumapit si Sowi kay Sewol na nagpapahayag ng interes na bilhin ang mga Dharma tools at humiling na suriin ang mga ito. Tiniyak ni Sowi kay Sewol ang masaganang bayad para sa mga item na nais niyang makuha. Kinilala ni Sewol si Sowi at So Gishan na nagagalak na makita silang muli. Inalala ni Sowi ang kanyang kasiyahan sa pagbili ng dekalidad na Dharma tool mula kay Sewol dati. Binanggit niya ang nakaraan ni Sewol bilang isang wandering alchemist na walang sektang kinabibilangan at nagtanong kung bumalik ba si Sewol upang magbenta muli ng mga Dharma tools. Kinumpirma ni Sewol na mayroon siyang ilang mga item na bibilhin at ibebenta sa kanyang kasalukuyang pagbisita. Ngumiti si So Gishan at humiling na makita muna ang mga Dharma tools. Sumang-ayon si Sowi sa kanyang mungkahi. Naalala ni Sewol na naibenta niya na ang mga gamit sa kanila dati at ipinahayag ang kanyang hangarin na ipakita muli ang mga item sa kanila. Ipinakilala niya ang isang bamboo flute na tinawag na floral flute para sa kanilang konsiderasyon. Kinilala ni Sowi ang napakalaking lakas ng Dharma tool na floral flute, na kinikilala ang kalidad nito. Binanggit niya ang ugali ni So Gishan na unang inspeksyonin ang mga magagandang Dharma tools. Biro ni So Gishan ang tanong tungkol sa layunin ng pagkakaroon ng bamboo flute ng isang tono deaf na kapatid. Nagtanong si So Gishan kung magagamit niya ang floral flute upang tawagin ang isang fiend, na tinitiyak na ito ay isang thing na hindi mananakit maliban kung udyukan o utusan na umatake. Nakilala ni Sewol ang halimaw bilang isang kabilang sa middle class na tinatawag na itim na nyebeng tigre. Napansin niya na ang floral flute ay isang Dharma tool na kayang magpaamo ng halimaw, at kapag ipinaraise sa mga kasanayang musikal ni So Gishan, mas pinapahusay pa nito ang gamit nito. Ipinahayag ni So Gishan ang kanyang interes na bilhin ang bamboo flute, at tinanong si Sewol tungkol sa desisyon nitong ibenta ito. Binanggit niya na karaniwan itong nagkakahalaga ng 5 middle spirit stones, at agad na pumayag na bilhin ito. Sumingit si Sowi at nagmungkahi ng mas mataas na presyo na 7 spirit stones, na tila mas magandang kasunduan. Tinanggap ni Sewol ang alok ni Sowi, at pumayag sa mas mataas na halaga. Masayang tinugon ni So Gishan ang napagkasunduan at ipinahayag ang kanyang kasiyahan sa transaksyon. Binanggit ni Sewol ang kanyang kamakailang pagdating sa Jianyong Nation at naghayag ng pag-aalinlangan tungkol sa mga sekta na naruroon sa lugar. Inamin ni Sowi ang tanong ni Sewol at pumayag na magbigay ng impormasyon tungkol sa mga sekta sa rehiyon.
Ipinaliwanag ni Sowi na ang Jianyong Nation ay matatagpuan sa Yangzhou at inilarawan ang balanse ng 3 Orthodox sects at 3 unorthodox sects sa rehiyon. Ang 3 katarungan na sekta ay kinabibilangan ng Immortal Sect, Mount Ju Sect, at Awakened Sect, habang ang 3 masamang sekta ay binubuo ng Dauntless Association, Mendacity Sect, at Iron Protector Sect. Nakilala ni Sewol ang Iron Protector Sect at binanggit si Elder Wang Tiale, na nakarating sa kanyang kasalukuyang posisyon sa pamamagitan ng malaking pagsusumikap. Pinatunayan ni Sowi na naabot ni Elder Wang ang batas ng spirit energy bilang isang immortal na nagpapahiwatig ng kanyang natatanging katayuan. Ikinwento ni Sowi ang mga nakaraan ni Elder Wang na pag-target at pagpatay sa mga pinakamahinang alkamista upang nakawin ang kanilang pouch of abundance, isang ugali na kahalintulad ng mga pamamaraan ng masamang sekta. Tinanggap ni Sewol ang impormasyon at naunawaan ang mga posibleng kahihinatnan kung matutuklasan ni Elder Wang, ang pagkamatay ni Jin Bang, at ang mga implikasyon para sa pamilyang Ju. Napagtanto niya ang pangangailangang palakasin ang kanyang sarili at maghanda para sa mga posibleng hamon. Nagdesisyon si Sewol na ituon ang pansin sa personal na paglago at kahandaan. Ipinahayag ni Sowi ang pag-aalala sa posibleng problema kung sakaling dumating ang Iron Protector Sect sa kanilang lugar, lalo na at sila'y mula sa distrito ng Choksan. Siniguro ni Sewol kay Sowi na kasalukuyan siyang nakatuon sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa mga umiiral na sekta at neutral sa kanyang pakikipag-ugnayan bilang isang wanderer. Pinahalagahan ni Sowi ang katapatan at tapat na paglapit ni Sewol sa sitwasyon. Binanggit ni Sogishan na may alok siya para kay Sewol na nagpukaw ng kanyang interes. Agad na hiningi ni Sewol kay Sogishan na ibahagi ang mga detalye. Inihayag ni Sogishan ang kanilang intensyon na hulihin ang isang halimaw at humingi ng tulong kay Sewol sa kanilang plano. Ipinaalam ni Sogishan kay Sewol ang tungkol sa isang mataas na antas na halimaw na tinatawag na Fragrance Tracer Feline, na nakatira sa lugar at kilala sa pagiging mahirap hulihin dahil sa matalas nitong pangamoy. Iminungkahi niya na ang paghahanap ng isang banal na halaman ay makakatulong sa pagsubaybay at paghuli sa halimaw. Nagmuni-muni si Sewol sa kanyang kawalan ng kaalaman tungkol sa partikular na halimaw na ito, at inilahad ang limitadong kaalaman niya mula sa kanyang pananatili sa Yeonnam Nation. Tinanong ni Sewol kung paano siya makakatulong sa paghuli ng Fragrance Tracer Feline. Ipinaliwanag ni Sogishan na may plano na sila para sa paghuli na kinasasangkutan ng agresibong pag-atake ni Sewol sa halimaw upang kunin ang atensyon nito. Ipinahayag ni Sowi ang kanilang pagdating sa lugar upang simulan ang kanilang pangangaso sa Fragrance Tracer Feline. Dahil sa hilig ng halimaw na umakyat at maglaro sa mataas na lugar, inakala nila na ito'y maaaring nasa itaas ng puno. Gumamit si Sowi ng isang talisman, upang maglagay ng mahiwagang bitag at kinumpirma kung dinala ba ni Sogishan ang kinakailangang bagay. Biro ni Sogishan na dinala niya ang pinakamahusay na mga halaman para sa gawain at tinukso si Sowi sa pag-aakala ng kabaligtaran. Ipinahayag ni Sowi ang pag-aalala na baka maamoy ng Fragrance Tracer Feline ang kanilang amoy at umiwas sa kanila. Hindi pinansin ni Sogishan ang posibilidad, binanggit na hindi matatakot ang halimaw sa 3 alkamistang nasa antas lang ng Heavenly Birth. Si Sewol ay biglang sumingit, at ipinabatid sa kanila na ang halimaw ay nasa kanilang paligid na. Agad namang sinabi ni Sowi na kailangan nilang supilan agad ang pusa, habang ito ay naglabas ng malakas na sigaw. Si Sogishan ay kumilos at nag-set up ng bitag upang mahuli ang halimaw. Habang minamasdan ni Sewol ang sitwasyon, nagtanong siya kung kinakailangan pa ba talaga ang kanyang tulong, lalo na't mukhang kaya naman nila. Nagtanong sina Sowi at Sogishan kung matagumpay nilang nahuli ang Fragrance Tracer Feline. Ginamit ng Fragrance Tracer Feline ang mga kuko nito upang makatakas sa bitag, na nagdulot ng pag-aalala kay Sowi, dahil marami na silang ginamit na mga talisman pero wala pa ring epekto. Inamin ni Sogishan na inaasahan na nila ang ganitong lakas ng halimaw. Muling binigyang diin ni Sowi ang kahusayan ng pusa, at tinawag na si Sewol para tumulong habang ang halimaw ay umatake at sinira ang buong bitag. Lalong uminit ang sitwasyon. Mabilis na ginamit ni Sewol ang kanyang kalasag para ipagtanggol ang sarili laban sa atake ng pusa. Napagtanto niya ang taglay na lakas ng halimaw tulad ng inaasahan.
Nagdesisyon si Sewol na gamitin ang isang delicate jade staff bilang tugon sa lumalalang sitwasyon. Naghanda ng mga pag-atake si Sowi at Sogishan para hulihin ang Fragrance Tracer feline. Matagumpay namang nahuli ni Sogishan ang Fragrance Tracer feline gamit ang kanyang pouch at nagpasalamat kay Sewol. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang umalis agad, ngunit nangakong magpapasalamat ng maayos sa susunod na pagkikita nila. Ipinahayag ni Sowi ang kahirapan ng pagpapaamo sa halimaw, na talagang isang hamon. Nang tanungin ni Sewol ang tungkol sa mga hamon ng pagpapaamo, ipinaliwanag ni Sowi na kung ang Fragrance Tracer feline ay hindi napaamo sa loob ng ilang araw, sa huli ay magpapakamatay ito. Binanggit ni Sowi na kahit na maraming paraan para paamuin ang Fragrance Tracer feline, kulang pa rin ang mga ito para sa gawain. Sa kabutihang palad, mayroon silang floral float na makakatulong sa proseso. Nauunawaan ni Sewol ang pagiging abala ni Sogishan. Binigyang diin ni Sowi na ang pagbibigay ng floral float ay bahagi ng kanilang ipinangakong kabayaran. Humingi siya ng paumanhin sa biglaang pag-alis upang tulungan si Sogishan at hinimok si Sewol na bumisita sa kanilang manor sa lalong madaling panahon dahil ito ay magiging kapaki-pakinabang din para sa kanya. Inilahad ni Sowi na nais niyang pag-usapan ang isang mahalagang bagay kay Sewol at umaasa siyang bibisita ito. Sa pagninilay-nilay sa sitwasyon, napagtanto ni Sewol na medyo kakaiba sina Sowi at Sogishan, at inisip kung talagang kinakailangan ba ang pagsama niya sa kanila para hulihin ang Fragrance Tracer feline. Iniisip niyang maghanap ng mga banal na damo habang naglalakbay sa kabundukan. Inamin ni Sewol ang kawalan niya ng tagumpay sa paghahanap ng anumang mahalagang bagay sa loob ng 2 araw. Nakaramdam siya ng kaunting inggit kay Sogishan, na nagawang hulihin ang Fragrance Tracer feline. Naisip ni Sewol na maaaring nalinis na ng pusa ang lahat ng mga banal na damo sa paligid, kaya't wala siyang matagpuan. Nakakita siya ng isang kuweba at pinag-isipan kung dapat ba siyang pumasok dito. Napansin niya ang malaking espasyo sa loob. May usok na umaagos papasok sa kuweba, at narinig ang mga tunog ng pusa na umaatungal at nagngingit-ngit. Napagtanto niyang ito ang anak ng Fragrance Tracer feline. Naalala ni Sewol ang trahedyang sinapit ng kanyang Jade Ravine Boar na napatay ni Gyu Dragon God. Habang pinagmamasdan ng matinding determinasyon ng pusa, namangha si Sewol sa lakas ng loob nito. Inisip niya kung ano ang magiging reaksyon ng pusa sa harap ng Winter Coconut. Hinarap ni Sewol ang pusa at inalok ito ng Winter Coconut. Napansin niyang nahihirapan ang pusa na basagin ang shell nito, kaya't inialok niyang hatiin ito para mas madali nitong makain ang laman. Ikinatuwa ng pusa ang alok ni Sewol, at masayang kumain ng Winter Coconut. Naalala ni Sewol ang payo mula sa ikalawang master na si Sowen tungkol sa pagpapaamo ng mga halimaw. Mahalagang palakasin sila ng kapangyarihang katulad ng kanilang mga katangian. Gayunpaman, nang subukan ni Sewol na hawakan ang pusa, umilag ito at nagpakita ng galit. Napagtanto ni Sewol ang kakaibang kalikasan ng halimaw at pinag-isipang gumamit ng kakaibang pamamaraan. Nagpas siyang pababain ang depensa ng pusa, at sa humor ay nagpasya si Sewol na magpahid ng dumi ng pusa sa kanyang katawan bilang taktika para makita kung sino ang magwawagi sa kanilang interaksyon. Pinagmamasdan lang ni Sewol ang pusa, at ganoon din ang pusa nakatingin lang kay Sewol.